Maliban sa bangus, isa ang tilapia sa importanteng food fish at protein source ng maraming mga Pilipino. Ito rin ay itinuturing na health food dahil sa mababa nitong fat at cholesterol levels. At dahil kilala saan man sa Pilipinas, nananatili itong may mataas na demand sa merkado. Kaya naman, ang pag-aalaga ng tilapia sa fish ponds ay isa sa mga magandang gawing negosyo. Paano nga ba ito alagaan at magkano ang kailangang kapital para makapagsimula sa tilapia pond business? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako si Reggie Herrera at ito ang Tate TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita. Ang tilapia ay matatagpuan sa iba't ibang freshwater habitats, gaya ng mga ilog, lawa, irrigation channels na may temperature range na 15 to 32 degrees Celsius. Ito ay omnivorous, kung saan zooplankton at phytoplankton ang kanilang pagkain. Ito rin ay nagiging sexually mature sa loob lamang ng 3 buwan, kaya't mabilis itong dumami at nakapagbibigay ng steady supply ng tilapia fry. Sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan, ang bawat piraso nito ay aabot ng 200 to 300 grams, kaya pwede na itong i-harvest. Ang paggamit ng high-protein formulated feeds tulad ng Tate Extra Float ay nakakatulong din sa pagpapaganda ng ani. Ngayong alam na natin kung ano ang biology o taxonomy ng tilapia, dumako naman tayo sa pagpili ng tamang lugar kung saan ito pwedeng alagaan. Ano-anong mga kailangan at paano ang paghahanda ng fish pond? Sa pagpili ng tamang lugar na gagawing fish pond, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod. Maghanap ng lugar na may clay loam or sandy clay na may pH 7 alkalinity para sa maayos na water retention. Siguraduhin mayroon itong year-round supply ng fresh water na may 6.5 to 9 pH level para sa maayos na water exchange. Dapat ring accessible ang area sa inputs tulad ng fingerlings, feeds, fertilizer, konsignasyon o merkado. Sa paghahanda ng fish pond, isagawa ang mga sumusunod. Gumawa o pumili ng fish pond na may sukat na 1,000 square meter to 10,000 square meter na may lalim na 1 to 1.5 meter. Patuyuin ang fish pond at mag-apply ng T-seed 150 to 200 kilograms per hectare para mamatay ang mga predators na maaaring kumain ng tilapia fingerlings. Maglagay ng apog 100 grams per square meter o pinaghalong ammonium sulfate at apog 50 grams per square meter para ma-stabilize ang pH level ng lupa at tubig. Maglagay din ng fertilizer tulad ng 1620 or ammonium phosphate 100 kilograms per hectare. Matapos ang 3 araw, magpapasok ng tubig sa pond na may lalim na 60 to 150 centimeters. Matapos ang paggawa ng fish pond, alamin naman natin kung anong species ng tilapia ang pwedeng alagaan at saan pwedeng makakuha o makabili nito. Ilan sa mga tilapia species at seed stock na pwedeng alagaan ay ang mga sumusunod. Oreochromis niloticus o Nile tilapia, Oreochromis mozambicus or Mozambique tilapia, Oreochromis mozambicus at Oreochromis hornorum or hybrid tilapia, Oreochromis mozambicus at Oreochromis niloticus hybrid tilapia, red Nile tilapia, genetically improved tilapias, GIFT or genetically improved farm tilapia, and GMT, genetically male tilapia. Maaari ding makabili ng tilapia fingerlings mula sa BIFAR, freshwater fish farms, hatchery at nursery operators sa buong Pilipinas na matatagpuan sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pampanga, Laguna, Bohol, Tacloban, South Cotabato, Davao Region. Para malaman ang address na nabanggit na hatcheries, i-download lamang ang Aquabiz Android app sa Google Play. Ngayong alam na natin kung anong mga tilapia species ang pwedeng alagaan at kung saan ito mabibili, sa part 2 ay pag-usapan naman natin kung paano isinasagawa ang tilapia grow-out operation sa fish pond.
Para sa impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website www.tate.com. I-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at YouTube channels. Muli, ako si Reggie Herrera at ito ang Tate TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan. Siguradong laking siksik sa kita!